Maraming breeders ang gumagamit ng line breeding. May iba naman na iiwasan ang inbreeding at meron ding halos puro crossing lang ang ginagawa. Pero eto ang malaking tanong, alin ba talaga ang tama? At bakit may mga breeder na successful sa isang method habang yung iba naman hindi maganda ang nagiging resulta? Sa video na ito ka-GameYard, uusapan natin ang tatlong pinakakaraniwang breeding methods: line breeding, inbreeding, crossbreeding. Simple lang natin itong ipapaliwanag, walang komplikado. At sa dulo ng video, maiintindihan mo kung bakit walang perfect method sa breeding. Bakit mahalaga ang breeding method? Maraming backyard breeders ang pumipili ng pairing based lang sa kulay, laki, o dahil maganda tingnan. Pero ang breeding method, malaking factor sa magiging consistency ng mga susunod na generation. Kasi hindi lang magandang manok ang habol ng tunay na breeder. Ang importante, consistency, predictability, at stable na traits. At dito pumapasok ang breeding methods. Ano ang line breeding? Simulan natin sa line breeding. Ito ang isa sa pinaka-common na ginagamit ng maraming breeders. Sa simpleng explanation, ang line breeding ay pagpapalapit ng dugo, pero hindi sobrang close. Goal nito, mapanatili ang magandang traits. Halimbawa, kung may breeder kang sobrang gusto mo ang katawan, galaw, tindig, ugali, gusto mong mapanatili yun sa future generations. Kaya ginagamit ang line breeding para mas maging consistent ang lumalabas. Pero tandaan ka-GameYard, hindi ibig sabihin nito na automatic perfect na lahat ng sisiw. May variation pa rin. Line breeding pros: mas consistent traits, mas predictable, mas madaling i-maintain ang bloodline identity. Line breeding cons: kapag mali ang pagpili, pati weak traits pwedeng lumakas. Kaya kailangan observant, may records, at marunong mamili ng breeder. Ano naman ang inbreeding? Ngayon naman, pag-usapan natin ang pinaka-controversial, inbreeding. Ito ay breeding ng sobrang close relatives at dito madalas natatakot ang maraming breeders. Bakit? Dahil may risks. Kapag hindi maingat, pwedeng lumabas ang weak traits, bumaba ang kalidad, o maging less healthy ang future generations. Pero ito ang hindi alam ng marami. May breeders pa rin na gumagamit nito, pero sobrang controlled. Bakit? Dahil gusto nilang ma-lock ang specific traits at makita kung alin ang strong at weak genetics. Pero ka-GameYard, ito ay hindi basta-basta ginagawa. Kailangan experience, observation, at tamang culling decisions. Kasi kapag random lang ang paggawa nito, mas malaki ang chance ng problema. Ano ang crossbreeding? Ngayon naman, crossbreeding. Ito ang paghahalo ng dalawang magkaibang bloodline o family. At ito rin ang isa sa pinakapopular na ginagawa ng maraming backyard breeders. Bakit? Dahil umaasa sila na makuha ang best traits ng dalawang side. Halimbawa, magandang katawan mula sa isa, magandang movement mula sa isa, at minsan, maganda talaga ang nagiging resulta. Pero eto ang catch, mas unpredictable ito. Kasi habang naghahalo ka ng genetics, mas maraming possible combinations. Kaya minsan, sobrang ganda ng outcome, minsan sakto lang, minsan hindi inaasahan. Normal lang yan sa crossbreeding. Crossbreeding pros: genetic diversity, new combinations, pwedeng mag-improve ang overall quality. Crossbreeding cons: less predictable, mas mahirap i-maintain ang consistency, pwedeng mawala ang original traits.
Common mistakes ng mga breeders. Ito ang mga common mistakes na madalas makita. Breeding dahil lang maganda tingnan, walang records, random pairing, walang long-term plan. Ka-game yard, ang tunay na breeding, hindi minamadali. Hindi ito subok lang. Ito ay observation, patience, at consistency. So, alin nga ba ang pinakatama? Ang totoo, walang iisang perfect method. Dahil bawat breeder may iba't ibang goal, iba't ibang experience, at iba't ibang preference. Ang importante, naiintindihan mo ang ginagawa mo. Hindi random at may direction ang breeding program mo. Ngayon, alam mo na ka-game yard ang difference ng line breeding, inbreeding, at crossbreeding. At kung bakit bawat isa may kanya-kanyang advantages at risks. Kung gusto mo ng susunod na topic, paano pumili ng breeder pair? Signs of good genetics. Comment mo lang sa baba. At kung may natutunan ka, subscribe ka na sa Alpha Cord Game Yard para sa tunay na ka-game yard.